Magandang hapon. Patuloy nga pong hinahanap ang mga natrap matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles, Pampanga. At kabilang po sa mga nadamay ang isang dayuhan. Habang tumatakbo ang oras, nawawala na ng pag-asa ang ilang kaanak na buhay pa ang mga mahal nila sa buhay na natabunan ng guho. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan Pia, kapapasok lang na impormasyon, meron nang na-recover na bangkay ng isang lalaki mula rito sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, siya raw yung lalaking Malaysian national na nagsistay sa isang apartel na katabi ng guho. Kahirapan yung ginagawa na rescue operations dito dahil mano-mano yung pagtatanggal sa debris. Walang magawa si Lorena kung hindi magdasal at maghintay sa balita ng mga otoridad. Kasama ang kanyang kapatid at hipag sa mga natabunan ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Nagtitinda kasi ang mag-asawa malapit sa gumuhong ginagawang gusali. Kanina pa po kami alas 2 dito, wala pa po kami nalalaman. Hindi pa po namin na alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi po, nag-mic daw po sila, walang nagre-response. Kwento sa kanila ng kakilala na nakaligtas mula sa guho, natutulog ang mag-asawa sa kanilang tindahan kaya posibleng hindi sila agad nakatakbo. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. Pero hanggang ngayon, wala pang update sa kanila ang mga otoridad. Karamihan sa mga biktima ay construction workers. Isa sa mga mapalad na nakaligtas si Brian Sitangco. Nangyari raw ang pagguho habang natutulog sila sa baraks na nasa ibaba ng gusali. Bumagsak yung bubong na tinuturuan ko ng baraks. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, braso at mga binti. Alas 2:30 ng madaling araw. Bumuho na yung building. Natutulog na ako nun. Nasa baba kami, nandun ang baraks ko sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasamahan pero walang sumasagot. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako umiyak. Kasi pakalabas ko, ano na yung building. Buo na. Bukod sa kanyang mga kasamahan ay naroon din daw sa baraks ang kanika nilang mga asawa at anak. Kasama sa mga naiwan sa guho ang kanyang pinsan na si Roberto Sabili at anak niyang 17 years old na binata. Ibinahagi rin ni Christy na nagtitinda ng barbecue sa ibang bahagi ng gusali ang kanyang karanasan. Manik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Dahil sa pagguho, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa katawan matapos matamaan ng mga kable at mga bato. Tinamaan ka pala. Ano tumama sa'yo? Ivan, patuloy pa rin yung rescue operations dito. Ang nakikita nyo ngayon ay mga tauhan ng BFP na talagang mano-manong tinatanggal yung mga debris. Kaya nagdelikado at pahirapan po talaga yung rescue operations na ginagawa. Sa ngayon ay mahigit 20 pa yung hinahanap ayon mismo sa mga otoridad at sanib puwersa na bukod sa BFP. Nandito rin yung PNP, Angeles City LGU, tumutulong na rin yung MMDA at DPWH at may mga naka-standby na ambulansya dito na handang magsakay at magtakbo sa ospital kung sakaling may marirescue pa. Yan ang latest mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Darlene, base sa iyong report, mano-mano yung ginawang pag-retrieve o ginagawang pag-retrieve sa mga natrap. Wala pa bang deployment ng mga heavy equipment para mas mapabilis ang paghahanap sa mga nasa guho pa? Ivan, meron na rin mga heavy equipment na nandito ngayon at tumutulong na rin sa ginagawang rescue operations. Meron lang talagang mga part o parte nitong guho na delikado at hindi stable. Kaya yun yung mano-manong at isa-isa yung pagtatanggal ng debris na ginagawa, particularly ng mga BFP personnel na nakikita natin ngayon. Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.